Alvin. Sige yung kasay kayo. Okay. Sudah tayo mga VIP. Uhing tagapagsalita, tinatawagan ko ang ating punong guro dalawa, Ginang Mariel G. Muli ang aking pagbati sa ating lahat. Sa makabuluhang okasyon ito, isang karangalan para sa atin na makasama ang isang panauhing magbibigay inspirasyon at magsisilbing tanglad sa bagong yugto ng buhay na tatahakin ng ating mga mag-aaral. Siya ay nagsimula bilang isang simpleng mag-aaral mula sa Bigayan Elementary School at kagaya ninyo ay nag-aral sa ating mahal na paaralan na noon ay Bigayan National High School. Noong siya isang kabataan, may pangarap at determinasyong makaahon at magtagumpay. Sa kanyang pagpupursigi, siya ay nagtapos ng Bachelor of Science in Nursing sa Lyceum of the Philippines, University, Batangas. At kalaunan ay pinagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa akademya hanggang makamit ang Master of Arts in Nursing, Major in Nursing Administration mula sa Golden Gate Colleges. Sa kasalukuyan, siya ay isang Senior Lecturer 1 sa Batangas State University. Adrian C. Banawa. Magandang umaga sa lahat, sa ating kamahal-mahalang punong guro, Ma'am Mariel Bungoy, sa ating mga guro, sa ating mga magulang, sa mga batang buwaran at kakamit ng mga karangalan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa aking ninong, si Putong Barangay Marino Larisma, at sa inyong lahat, magandang umaga po. So, ang aking mensahe ay sisimulan ko sa isang kwento ng isang batang nangarap para sa sarili at para sa pamilya. Naalala niyo pa ba nung mga bata pa tayo, itinatanong sa atin kung ano ang gusto natin na maging paglaki. Nung bata pa tayo, laging sinasabi sa atin ng ating mga kasama, ng ating mga nakikita sa daan, ano ba gusto natin maging paglaki natin? So ang iba sasagot, gusto maging doktor, pulis, nurse.
abogado, bumbero, piloto at kung ano-ano pa. Sa murang edad, hindi pa ganap or buo ang ating responsibilidad at tungkulin na kaakibat ng mga gusto natin. Hindi pa pulido ang mga plano at balak sa buhay kasi abala pa tayo sa mga laro, palipas oras, at kung ano-ano pang makapagpapasaya sa ating bilang bata. So, nung bata pa ako, paglabas ng school, meron kasi kaming pamintahan dito sa ikot. May dala kami ay 8 magkakapatid. May dala kaming plastic. Mamumulot kami ng paminta dito sa amin sa likod. Tapos yun, binibili kasi yun per kilo. Yung kikitain namin pera doon, pambaon namin para sa kinabukasan. So, gumawa kami ng mga paraan. So, nalobat lang yung mic. Para marami pa akong sasabihin. Mga ano to? Mga 10 pages. 123 pages. So, makinig kayo ha. So, yun nga. Yan ang tatay ko nandun sa likod. Yan. Meron kaming pamintahan dito sa likod. Nahanap natin yung Pagkalabas tatay ng niya. school, yung mga kuya ko ay mangungumpay. Kasi meron kaming parang alagang baka. Tapos kaming ng mga ate ko, yung kasama ko kanina sa procession, malilibot kami ng paminta. Kasi nga po, pinagbibili namin yun per kilo. Tapos yun, yung kikitain namin doon, baon namin kinabukasan. Tapos after nun, di mag-aaral kami mabuti pagkatapos sa kabila ng init ng araw. Pagkatapos nga po ay mga ngahoy pa, akit pa ng manggahan dito sa likod. Beauty na ngayon ay ginagamit natin sa Samgyup, di ba mga bata? So, kahoy ang ginagamit namin. Nakatapos ng elementarya, parang with achiever din naman yun. Hindi ko lang Then after that, tumungtong ng high school, kagaya nyo. Ganun pa din, yung mga pambaon namin, pambaon namin magkakapatid, pinangungutang pa ng parents ko. O, iyak na aray. Naiyak na ata. Nag-relax lang. Nag-relax lang pala. Tinatanong ko sa umaga, nasa kaya ang nanay ko? Nasa kaya ang tatay ko? Yung pala naghahanap na ng perang pambaon. Lahat naman ata, ganyan naman ang mga nanay. Hindi lang ikaw, boy. Tapos nakatapos ng high school, eto na college na. Diyos ko, mas mabigat, mas magastos. Tapos, ang pinili kong kurso is, yun nga, gusto ko sana maging doktor talaga. Since alam ko naman na hindi kaya ng nanay at tatay ko, pwede yung mas malapit na lang, nurse. So, nag-aral ako ng college, humanap ako ng scholarship. Fortunately, natanggap ako sa PACD, yung provincial scholarship. Doon, binibigay yung 8,000 na parang allowance or pang-tuition. 4 na taon na ganun. Tapos ganun pa din. Hanap ng pera si tatay at saka si nanay. Para naman pumbayad sa tuition, para may baon na naman. So, 4 na taon kami
mahirap. Kasi nga hindi biro ang magpaaral ng college. Tama. Walang araw, walang gabi na hindi ako nagdasal. Kasi nga, kita mo yung hirap ng magulang. Tsaka ng ate ko, yung kasama ko kanina. Isa rin siya sa mga nagbigay ng pera para po makatapos ako ng pag-aaral, pati yung mga kapatid ko at buong pamilya. Actually, yung mga lupa ng nanay ko nabenta rin para lang makatapos kaming magkakapatid. Ang gana ng langit sa ulap ng pag-asa ay iyong makakamit. Ang tagumpay na bunga ng iyong pagbubunyagi, pangarap ng mga magulang ang makakamtan. Please be coachable. Be trainable. Be the most absorbent sponge. One of the best ways to succeed in life is to possess the humility that you can always learn from others no matter how high and mighty you are. The biggest room in the world is the room for improvement. The only possible journey is the one you never begin. Kahit sobrang hirap, kahit sobrang imposible, piliin laging magpatuloy dahil sa bawat hakbang at bawat pagkatalo ay andun ang aral na maaari mong gamitin sa iyong pag-uusay. You need to choose between one day and day one. Success does not happen overnight. Kailangan pinaghihirapan yan. Kailangan ng tibay, lakas at talino para makamit ang mga bagay na dati pangarap mo lang. Dapat buo ang loob sa mga dagok at problema na nasadyang parte ng buhay para hubugin at pagtibayin ang iyong pagkatao bilang pagsasali sa mga darating panghamon ng kinabukasan. Mas masarap namnamin ang tagumpay na galing sa ilang taon ng dugo't pawis ang puhunan. Mas fulfilling ang success kapag pamilya ang inspirasyon. How much money you earn, how much medals or recognition you get from this recognition, and how many compliments you gain from other people does not define who you are. But it's who you've become after so many battles you've overcome, how you treat people, and how you value your character as human that matters the most. Always surrender your heart and plans to God. Higit sa lahat ay Diyos. Lagi kang kakapit at maniniwala na sa bawat pagsubok at problema na kinakaharap ay may Diyos na pwedeng takbuhan at sabihan ng mga bigat at pasanin. Hindi niya ibibigay ang mga suliranin sa buhay kung hindi ito kakayanin at malalampasan. You may not see it now, but God would never keep you in a season if He didn't have a harvest ready for you next. Ngayon ay isang mahalagang yugto ng inyong buhay. Hindi lamang ito bunga ng inyong pagsisikap, pagpupuyat at sakripisyo, kundi patunay rin ito na kayo ay handa nang harapin ang mas malawak na mundo. Ngunit higit pa sa pagtatamo ng karangalan, ang tunay na hamon ay kung paano ninyo gagamitin ang inyong kaalaman at kakayahan para sa ikabubuti ng inyong kapwa at ng inyong bayan. Kayo bilang mga Pilipinong mag-aaral ay naasahang maging leader hindi lamang sa posisyon, kundi sa gawa at halimbawa. Ang pamumuno ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa integridad, malasakit at katapatan. Sa panahong laganap ang pagsubok sa moralidad at prinsipyo, kailangan ang mga pinunong may matibay na paninindigan at pusong hanggang maglingkod. Ang ating
ating edukasyon ay hindi lamang nagturo sa atin ng mga aralin sa loob ng silid-aralan. Tinuruan din tayo nito kung paano maging makatarong at responsable. Ito ang mga katangiang dapat nating dalhin saan man tayo mapunta, sa trabaho, sa komunidad at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. You are entering a world full of challenges, uncertainty, inequality, and rapid change. But you are also entering a world full of opportunities. Opportunities to lead in your communities, in your profession, and even in the global stage. And when that moment comes, remember, true leadership isn't about power, but about purpose. Lead with competence so you may guide others with wisdom and skill. Lead with character so you may inspire, trust, and respect. Be the kind leader who does not seek success, but creates it for others. Manawa sa pagbabahagi ninyo ng inyong karanasan at pagbibigay ng hamon sa ating mga kabataan. Tato nga naman, kapitbahay lang. Bahaging ito, ating titinanding ang mga natatanging mag-aaral na nagkamit ng perfect attendance, Conduct Award at Academic Excellence Awards. Inaanyayahan po ang ating punong guro dalawa, Ginang Mariel G. Huroy, mga gurong tagapayo at ang ating pangunahing tagapagsalita, Nurse Adrian Banawa para sa paggagawa ng medalya at sertipiko. Ang Perfect Attendance Award ay iginagawad sa mga mag-aaral na naroon sa lahat ng kanyang klase at walang naitalang pagliban sa buong taong panahon. Pag nandiyan yung mga anak Ang natin, pararangalan naman ng Conduct Award ay ang mga mag-aaral na patuloy at tapat na naipakita ang mga pangunahing Congratulations! ng kagawaran, ang Congratulations! makatao, makakalikasan at makabansa. Ang Academic Excellence Award ay ginagawad naman sa mga mag-aaral na nakapagtamo ng pangkalahatang marka na hindi bababa sa 90% at nakapasa sa lahat ng asignatura. Mga minamahal na panauhin, inaanyayahan din po ang ating Barangay Captain Marino Larisma para po sa paggagawad ng mga medalya at Yan, anak sertipiko. natin. Sundo natin na dyan. Siya. Daryl R. Etabu, with honors. Joey Elaine S. Guerrero, with honors. Christine A. Hugado, Perfect Attendance Awardee, Conduct Awardee, with honors. Mary Joanne D. Ipa, with honors. Azina Marcel E. Pedro. Gagawin kasi siya. Oo. Maya. Sa ating EST Dangal Awardees. Sa larangan naman ng Scouting, ang Pre-Board Scout Achievement Award ay ginagawad sa mga mag-aaral na Boy Scout na nakapasa sa isinagawang Pre-Board Examination. Ang mga mag-aaral na nagkamit ng Pre-Board Scout Achievement Award ay sina Dennis Lloyd A. Andal, John Henry B. Carandang,
John Ernel C. Chavez. Prince Rafi Andre Victory L. Escalona. Justin Earl L. Madalar. John Prince E. Nitro. At Alvin C. Rivera. Muli, palakpakan natin ang ating Free Girl Scout Achievement Awardees. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Kayo po ang unang guro ng ating mga mag-aaral. At sa aking mga kasamang guro at sa ating punong guro, muli natin napagtagumpayan ng isang taong panuruan at muling nasubukan ang haba ng ating pasensya. Maraming salamat po sa guidance at pagmamalasakit na hindi masusukat ng oras. Sa ating mga mag-aaral, tandaan ninyo, ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng awards or medals na inyong natanggap. Minsan, ang tunay na panalo ay yung nakapasok ka sa school kahit tinatamad ka, nakapasa ka kahit nahihirapan na, at hindi sumuko kahit alam mo o akala mo na hindi mo kaya. That is already a victory. At syempre, sa realidad ng buhay, ang medal ay kumikina ngayon. Pero ang tunay na ina ay yung ating attitude, values at kindness. Ganon din ang determination na dadalhin ninyo habang buhay. Hindi man lahat ay nakatanggap ng awards ngayon, but every effort, every improvement, and every lesson learned matters. So as we end the celebration, carry with you not only your awards, but also the inspiration to keep dreaming bigger, working harder, and becoming better persons. Congratulations once again to our awardees, proud parents, dedicated teachers. Maraming salamat po sa inyong lahat. And with hearts full of pride and gratitude, this recognition day is now officially concluded. God bless everyone. Maraming salamat po, Dr. Julie Escalona. Sa pagtatapos ng ating programa, Cyrene